Joining us now is Rombel Catolico, Public Information Officer of General Santos City, to give us the latest on the impact of the magnitude 7.8 earthquake. Sir, thank you for joining us. First of all, ano na po ba ang latest casualty count sa General Santos City? Good morning, Pauline. As of 6:12 ng umaga kanina, nakatala po tayo ng fatalities na 13 o 13 po ang fatalities or deaths. Ang injured naman po ay 144. Ang missing ay 4. Sir, kamusta naman po ang search and rescue operations? Nagpapatuloy pa rin po ang search and rescue operation ng ating mga otoridad. And sir, doon naman po sa 144 na injured, kamusta po ang kalagayan nila at kamusta na rin po ang sitwasyon sa inyong mga health facilities? As to 142 injured, ang iba mga naipalabas na rin ng hospital kasi parang outpatient lang na mga ano. And then, sinagot po lahat ng local government unit ang kanilang mga gasuti na yun. So, kasi sir, nakita po namin sa mga ulat, wala pa rin pong power sa General Santos City. Ganoon pa rin po ba ang sitwasyon dyan? So, as of this time, kasi kanina lang, mga alas 2 ng madaling araw, bumalik na ang ilaw. Ang iba mga alas 10 na kagabi. Pero mga bandang alas 9 ngayong araw, wala na namang ilaw po sa ibang lugar dito sa Jensen po. Sir, go ahead. Opo. Okay. Sir, base po sa inyong pagtala, ilan po ba ang mga pamilya at barangay na apektado po nitong 7.8 magnitude earthquake? As to families affected po, 1,836 families po. And nakapagtala rin po ng structural damage na at 66 na gusali ang merong structural damage. Kaso lang, hindi ko ma-ascertain kung totally collapsed or partially collapsed kasi ngayon pa lang po ginaganap ang assessment na ginagawa ng City Engineering Office at saka ng Office of the Building Official. Sir, may nararamdaman pa rin po ba ng mga aftershocks dyan sa Jensen? Ang pinakahuli na aftershock na sa akin na naramdaman kagabi parang alas 10 ng gabi. Pero nakapagtala po ng at least 138 or 140 na aftershock kahapon. At sir, saan po sa Jensen ang may naitalang pinakamalubhang damage matapos ang lindol? Kung i-assess po natin ang mga barangays na may malubhang damage, maaring makonsidera natin ang Talumpang General Santos City, ang Barangay Dajangas North or Barangay Dajangas West kasi doon yung kung saan ang Jollibee na gumuho. And then Barangay Dajangas East kung saan yung chicken house na gumuho. And sir, ano pong klaseng assistance ang binibigay po ng city government para sa mga naapektuhan nitong lindol? Of course, hands-on po ang ating City Social Welfare and Development Office under the directive ng ating mayor na si Mayor Lori Pacquiao at kasalukuyan silang tumutugon sa mga pangangailangan ng ating mga kababayang naapektuhan ng lindol. Sir, marami po bang residente ang nasa mga evacuation centers pa rin po? Actually, ang ating mga barangay, nag-ready lang po sila ng open field na may mga evacuation center should there be a need na meron. Pero so far, wala naman pong mga nasa evacuation center. So, sir, in terms of yung mga pangunahing pangailangan ng mga apektado, ano po ba yung kanilang kailangan ngayon? Tubig po ba? Pagkain? Ano kung kailangan nila ngayon? Pagkain, tubig po. Pagkain at tubig po. Pero kahit pa paano, naghanda na rin po ang ating City Social Welfare and Development Office po. Sir, pagdating po doon sa power, nabanggit nyo nga po kaninang umaga, nawalan din po ulit kayo ng kuryente. May balita na po ba kung kailan maaasahan ang full restoration ng supply ng kuryente dyan sa General Santos? To date, as of this time, wala pa po sinasabi ang ating Socoteco, pero tinatry po namin na maabot sila
at matanong po kung kailan nila maibalik ang kuryente. Sir, pahuli na lamang po, ano po ba ang mensahe nyo sa iba pang mga residente ng General Santos City ngayon po na kayo ay sinusubukang bumalik sa normal? Okay, mga generals, no, panatilihin natin na maging alerto at panatilihin natin na makakakuha tayo ng importanteng informasyon sa mga otoridad at magpatuloy tayo sa ating panalangin. All right, well, thank you very much for those updates. That was Rombel Catolico of General Santos City, PIO.